Nangyari ito noong 11 years old pa lang ako, sa lumang ancestral house namin sa Caloocan, kung saan tuwing weekend, holiday o may okasyon, ay doon kami nagtitipon-tipon ng buong angkan. Isang bahay na ayon sa matatanda ay panahon pa raw ng Kastila itinayo. 2 palapag, marmol ang sahig, makakapal na kahoy ang hagdan at pinto, at sa harapan may maliit na sari-sari store. Pero ang loob halos hindi na-renovate, kaya ramdam mo talaga ang bigat ng kasaysayan. Bata pa lang ako, marami na akong naririnig na kwento tungkol doon. Na noong panahon daw ng hapon, may mga bangkay na itinapon sa lupa ng likod bahay, na may matandang babaeng nagbabantay sa puno ng bayabas, may duwende raw sa sulok at kung ano-ano pa. At kahit hindi ako madaling maniwala noon, aminado akong may mga pagkakataong may nakikita at nararamdaman akong hindi maipaliwanag. Pero ang pinaka nagmarka sa akin ay isang tanghaling maliwanag. Habang abala ang matatanda sa paghahanda ng pananghalian at kaming magpipinsan ay nagyayang maglaro ng taguan. Kasama ko noon ang kapatid kong si Daryl na 9 gulang, ang pinsan naming bunso na si Inigo na 6 o 7 at siya ang taya, at ang tito naming halos kaedad lang namin na si Kuya Renzo. At dahil gusto naming mahirapan si Inigo, naisipan naming magtago sa bawal na kwarto sa dulo ng sala. Isang kwartong simula, bata pa ako, ay tambakan na ng maleta. Lumang cabinet, kahon at sirang gamit at mahigpit kaming pinagbabawalang pumasok doon. Pero hindi naman sinasabi kung bakit. Dahan-dahan kaming pumasok, maalikabok at mabigat ang amoy ng kwarto. At nagtago kami sa likod ng isang malaking kahon, malapit sa bintana kung saan tanaw ang likod bahay na puro puno. Pero habang nakasiksik kami roon, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi lang simpleng kaba ng batang nagtatago, kundi isang malamig na kilabot na gumagapang sa batok ko pababa sa likod. Tapos may narinig kaming mahinang sit-sit na parang may tumatawag. Nagkatinginan kami dahil sarado ang pinto at wala namang ibang tao sa loob. Sumilip si Kuya Renzo sa bintana, pero walang tao sa labas. Inisip pa namin na baka si Inigo lang iyon para palabasin kami. Pero muling umulit ang sit-sit, mas malinaw at mas malapit. At sa pangatlong beses kasabay nito, ang isang biglang sigaw na "Hoy!" na nagpatalon sa amin sa gulat. Doon namin napansin ang kalendaryong nakasabit sa pinto. May larawan ng babaeng nakabarot saya na nakangiti sa harap ng Chocolate Hills, at sa harap mismo namin gumalaw ang labi ng babaeng nasa larawan at sumigaw ng "Hoy, labas!" at sabing "Magsilabas kayo!" Hindi iyon ilusyon dahil sabay-sabay kaming 4 na nakatingin at narinig ang parehong boses, malinaw, galit at parang may puwersang nagtutulak sa amin palabas. Kaya nag-uunahan kaming sumigaw at tumakbo palabas ng kuwarto papunta sa sala kung saan naroon ang mga magulang namin. Umiiyak at halos hindi makapagsalita sa takot. Pinagalitan pa kami dahil kanina pa raw kami hinahanap at kakain na sana. At nagpunta pa raw ang ilan sa labas pero wala namang kaming makita dahil tanghaling tapat at maliwanag. Pero ang mas hindi may paliwanag ay nang mapansin nilang puro lupa ang laylayan at tuhod ng mga damit namin na parang galing sa hukay kahit hindi naman kami lumabas ng bahay. At nang aminin naming nagtago kami sa bawal na kwarto, biglang nag-iba ang mukha ng pinakamatanda naming lola na si Lola Celia at dali-dali siyang pumasok sa kwartong yon habang hawak ang rosaryo, samantalang kami ay naiwan sa sala na umiiyak at doon pa hinimatay si Daryl sa sobrang takot. Ilang minuto lang ang lumipas pero pakiramdam ko noon napakatagal, at nang bumalik si Lola Celia tila wala nang kakaiba. Nagising si Daryl at hindi na niya pinayagang pag-usapan pa ang nangyari. Basta mahigpit na ipinagbawal ang paglapit sa kwartong iyon at sinabi lang na may mga bagay na hindi dapat ginugulo. Ngayon, makalipas ang maraming taon, malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye. Ang amoy ng alikabok, ang lamig sa batok ko, at ang mukha ng babaeng nasa kalendaryo habang sumisigaw sa amin. At sa tuwing naaalala ko iyon, parang replay sa isip ko. Malinaw na malinaw, at hanggang ngayon hindi ko kayang tumingin ng matagal sa mga lumang kalendaryong may larawan ng taong nakangiti. Dahil alam kong minsan sa buhay ko, may isang larawan na gumalaw, nagsalita, at nagpaalis sa amin sa isang kwartong hindi dapat pinapasok.